Yan. So, kamusta po mga Streetwise? Ako po si Takeru Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So, mga kababayan, hanggang ngayon po, no, nagtataka po talaga ako dito kay Magalong. Kanina na naman po, nagwawala na naman po si Magalong na kung ano-ano naman po sinasabi. Ang point dito, Magalong, yung pamangkin mo, sangkot sa flood control. Bago mo linisin yung ibang mga tao, linisin mo muna yung pamangkin mo. At in the first place, mga kababayan, si Magalong, naging party po siya ng ICI. Pero never mong binanggit yung pamangkin mo. Kaya ako talaga, duda po talaga ako dyan, na ang rason talaga, kung ba't nandiyan si Magalong, para lang po maglinis. Especially po ng mga Duterte. Kasi may bahid po talaga ng Duterte yan, yung flood control scandal. Sa kanila nagsimula yan eh. Di ba sabi ni PBBM, di ba? Merong ginawa itong Duterte administration na tinanggal nila yung signatories ng LGU sa mga proyekto ng infrastructure. Di ba? Kay Duterte nang galing yan. Kaya nga nagugulat ngayon yung mga mayor ngayon na bigla na lang may itatayo sa kanila flood control na wala silang kaalam-alam. Kasi nga po, tinanggal po noong panahon ni Digong yung signatories ng mga mayor. So malaki po yung kasalanan ni Digong dito. Kaya alam naman po natin na si Magalong DDS po yan. DDS yan. So, tinan nyo to ito. Well, ang kaaway niya muna ngayon, si Claire. Si Yusik Claire yung kaaway niya eh. Sabi niya dito, Castro fires back at Magalong, do not sow controversy without evidence. Yan, puro ka chismis. Ano problema sa'yo? Tanda-tanda mo na, chismoso ka pa rin. Tatak Duterte po kasi. Ayan po yung ibig sabihin niya, Tatak Duterte po yan. Sabi dito, tinan nyo. Communication Secretary, Undersecretary Claire Castro on Thursday fired back at Baguio City Mayor Benjamin Magalong after the local chief executive said that she triggered his resignation. So, ang sinisisi pala ni Magalong kung bakit siya nag-resign, ang nag-trigger daw po si Claire Castro. So, and by the way, no, ang malupit na sinabi ni Magalong dito, meron daw nag-uutos na ibang tao kay Yusik Claire. Isa na naman po itong chismis na walang ebidensya at walang basihan. So, kasi mga kababayan, alam naman po natin, no, na yung trabaho po ni Claire Castro is spokesperson ng Malacanang. Di ba? Spokesperson siya ng Malacanang. Pero ngayon, ang pinalabas niya ni Magalong, hindi, may ibang nag-uutos dyan para siraan ako. So, sino yun? Pangalanan mo, wag mo kaming iahang. Yan ang pangit sa inyo eh. Mag-iintriga tapos nakahang. Dapat kapag nag-intriga kayo, sabihin nyo na kung sino. Tinan nyo, sumagot tuloy si Claire Castro dito. Tinan nyo. Ano ba yun? Wait lang, hindi ko makita. Yan. Hindi ko makita. Ba't hindi ko makita? Wait lang, hindi ko na makita tuloy. Video file pala. Okay, ito. Tinan nyo to. Baguio City Mayor Benjamin Magalong pointed to you as the trigger for his resignation as Special Advisor to the ICI. In an interview, sabi niya, and I quote, "Kumbaga parang wala akong karapatang mag-imbestiga." Ayun yung message doon sa inilabas ni Yusik Claire sa press con niya. Kumbaga sinabihan ako na wala akong karapatang mag-imbestiga kasi Special Advisor ka. Tapos kung ano-ano pa ang sinabi sa akin. Your thoughts on this po? Sana po napanood niyang buo yung ating press briefing. Pero ito pong issue na to ay paulit-ulit na, nasagot ko na po, pero hindi ko alam bakit paulit-ulit pa rin at parang hindi po nagkakaroon ng katapusan ang issue na ito. But anyway, this will be my last time to answer these issues. Unang-una po, hindi ko po saklaw ang kanyang damdamin. Siya po ang voluntaryong nag-resign, hindi naman po siya pinag-resign. Kung yun po ang kanyang naging desisyon, hindi ko rin po saklaw ang kanyang pagdidesisyon. Sinabi po niya na wala daw siyang karapatang mag-imbestiga. Unang-una po, iba po kasi ang pag-presume at iba naman po yung naging pronouncement ng ating Pangulo. September 15, sinabi po ng Pangulo na siya po ay Special Advisor. Hinanapan po siya sa isang programa kung nasaan po ang kanyang mandato, ang papel patungkol po dito. Ang sinabi lamang po ni Mayor Magalong
ay he just presume that he is an investigator. Ah, nag-assume lang pala. Nag-assume lang pala siya. Actually, nahanap po yung video na yun, hindi ko makita ah. So, in-interview daw pala si Magalong. So, ang sagot pala ni Magalong, wala, nag-assume lang siya na investigador siya. Baklang itich! Ay, asumero! Asumero ang baklang itich! Isko! Wala na akong basay dito sa trono ni Jezebel! Bukeng kang ang walang yan ng Magalong na to, no? Tanda-tanda, isip bata pa rin talaga. Maaaring ganun ang mangyayari kung siya po ay nag-design bilang mayor. Pero ang Pangulo na nga rin po nagsabi na pinili niya pong mag-stay at manatiling mayor ng Baguio. Ay, thank you po kay, kay Eri, my love. Kilala ko to sa Ma'am Eri to eh. Taga-Japan to eh. Sabi ko na eh. Kilala ko to eh. Sa Ma'am Eri ata. Taga-Japan eh. Di ba? Semper Dark Angel, di ba? Kilala niyo yun, di ba? Si Ma'am Eri. Siya ata yun eh. City. So, kung kayo po ang magtatanong sa kanya, maaari po nating hanapin nasan nga po ba yung sinasabi nating papel na siya po ay nagtatalaga o tinalaga ng Pangulo na investigador. Oh, wala naman palang papel eh. Oh, wala naman palang papel si Magalong eh. Na siya itinilaga bilang investigador eh. O, aso meron nga lang. Oh. Sana po, maiwasan na po rin sana natin yung mga guessing game na nagbibigay ng intriga, lalong-lalo na sa aking naging trabaho. Ang aking naging pronouncement po dito noong September 26 na ang role ni Mayor Magalong ay ibibigay muna sa legal team, yan po ay nanggaling sa Pangulo. Ito niyo no, si Just Ruela. Ang silent viewer mo ako dito mula pa no kay Kulaong, di ba? Ayun po content ko dati, si Kulaong. Tapos ang content ko lang nun dati, makipag-away sa kapwa ko vlogger. Aaway ko sila Jake Magnus, sila Macmac Pablo, si Ninyo Barsaga. Kami magkakampi yan. Kami nila Semper, the Dark Angel, nila Mike Cervera, yan kami. Ayan, di ba? Huwag po niyang bigyan ng intriga na mayroong nag-utos sa akin na ibang tao. Ayan. Ito yung pagiging intrigero po ni ni Magalong eh. Inintriga niya po kasi itong si Claire Castro na may ibang nag-uutos sa kanya. Kay Claire. Oh. Ay ibibigay muna sa legal team, yan po ay nanggaling sa Pangulo. Huwag po niyang bigyan ng intriga na mayroong nag-utos sa akin na ibang tao. Kaya sabi nga natin, iwasan natin ang kwentong walang ebidensya. Kung sino man yung sinasabi niyang yon, kung may alam siya kung sino nag-utos sa akin at hindi ang Pangulo, sa mga sinabi ko noong September 26, ipalitaw niya po. Oh, Magalong, labas mo raw. Oh, labas mo daw. Dahil alam kong wala siyang mapapalitaw. Dahil yon ay walang katotohanan. Oh, Magalong, labas mo daw yung girlfriend mo. Ay, nako Magalong, ako sa'yo. So ngayon kasi mga kababayan, no, ganyan talaga style ni Magalong, no, wala pa rin Actually, in the first place, mga kababayan, intrigyero po talaga yun si Magalong. Kasi una sa lahat, hindi naman po siya iniimbestigahan. Hindi po iniimbestigahan si Magalong ni PBBM. Ang gusto lang po ni Presidente, reviewin. I-review lang po si Magalong. Kasi in the first place, mga kababayan, baka kasi merong conflict sa hindi sa interest eh. Baka magkaroon po ng conflict magkaroon ng conflict sa konstitusyon o sa batas. Kasi in the first place, mga kababayan, mayor po si Magalong eh. Di ba? Si Magalong po mayor. So, pinapareview lang po ng presidente na, teka lang, pwede ba yon na mayor ka? Tapos, inappoint kita ng ibang posisyon. Pwede ba yon? So, pinapareview yon. Kasi tandaan po natin, no, kahit po si Vico Soto. Sabi ni Vico Soto, mahirap yung trabaho ng mayor. Dapat full-time ka dyan. Kaya mahirap po talaga na kunin yung ICI. Di ba? So, ayun ko dyan kay Magalong na yun. And by the way, mga kababayan, di ba? Meron binabanggit si Magalong na tinan nyo to, no? Na 67, tama ba yun?
Ito yung pinaka-bullshit dito na ginawa ni Magalong dito. Ito na niyo. Ano ba yan? Ito. Oh. Magalong says 67 lawmakers tied to alleged flood control kickbacks. Sinabi niya po ito August 12, 2025. Hindi pa po siya miyembro ng ICI nito at wala pang ICI nito. August 12 so wala pang ICI nito. So ngayon, nung naging miyembro ka ng ICI, nabanggit mo ba yung 67 na tanto? Magalong sa 67 lawmaker. Lawmaker pala to. Binanggit ba ni Magalong yung 67 lawmakers na sangkot sa flood control project? Bakit binabanggit mo lang dito Saldico tsaka Martin Romualdez? Nasaan yung 65? Ayun ang point dito eh. Actually, Magalong, huwag kang mabanat sa amin na biktima ka dito. Hindi ka biktima dito. Nagkukupal ka lang eh. Kupal ka dyan eh. Diba? So, basang-basa na po natin yung ano niyan. Well, ako, maraming nabudol si Magalong dito. Nakikita ko, pag si Magalong in-interview, Mayor Magalong, kakampi ka namin. Mga kababayan, no, kasi para maintindihan po natin yung politika sa Pilipinas, no, para maintindihan po natin yung politika sa Pilipinas, ang kailangan natin tingnan dito, yung intensyon. No? In the first place, ano ba intensyon ni Magalong? So, balikan po natin yung political alignment ni Magalong. Si Magalong po, DDS po yan. Nakailang content na po tayo kay Magalong, DDS po yan. So, anong intensyon mo? Ba't nandyan ka? And by the way, mga babayan, kasama po sa inimbestigahan ng ICI, yung Bugs Magalong, pamangkin mo. Ba't di mo binabanggit yung pamangkin mo nung miyembro ka ng ICI? So, DDS po yan. Nakailang content na ako na DDS po yan. Di ba sabi niya nung, 2025 lang to, sabi niya, no, na hindi daw po siya nagkamali. At di daw po siya nagsisi na supportahan si Duterte. Kasi nga daw po, mas tahimik daw po ng panahon ni Digong. DDS nga. DDS nga. Kaya daw di rin makalimutan ng tao si Duterte dahil daw po tahimik daw ng panahon ni Digong. DDS nga siya. So, tinan niyo to, sabi niya pa dito. So, na kami sa intriga mo Magalong eh. So, ito, may bago siyang intriga ngayon dito. Magalong, posibleng ayaw ni Romualdez na umuwi si Saldico. So, ito yung bagong chismis niya ngayon. Okay? Wala akong naniniwala naman akong posible yun. Di ba? Pero ang point natin dito, asan yung ebidensya mo? Ito ata yun eh. Hindi. Wala pala akong video. Buti na nasama ko yan. Wala pala akong video. Di ba? Ayan ang bagong bintang ni Magalong ngayon. Ayaw daw po pawiin ni Romualdez si Saldico kasi nga daw po magtuturo daw si Saldico na kung sino-sino na kasabuat. Puta, yung 67 nga, di mo nga mapangalanan eh. Tapos yan, gagawa ka na naman ng bagong intriga. Titigilan mo nga kami. Diyos ko ka. Akala ko naka-move on ka na. Tapos kanina ko ano na naman sinasabi mo. Oo nga pala, by the way, tama si Diyosa. No? Nung panahon ng pandemic, tahimik ka. Anti-corruption daw si Magalong. Pero nung ninanakawan tayo ni Duterte sa Parmali, tahimik po siya. Nagpasalamat pa kay Bongo. Malaki daw po yung utang na loob niya kay Bongo kasi tinulungan daw po yung Baguio nung pandemic. Hindi pa naloko nga yun. Panilin lang po yun eh. Habang ninanakawan tayo ni Duterte, nagpapasalamat ka kay Bongo. Ewan ko sa inyo Magalong. Ewan ko sa inyo. Kaya ni minsan, nung pagiging mayor ng Baguio, medyo okay ka naman. Sa totoo lang, medyo okay naman medyo okay naman yung Baguio. Nung pagmupunta kami dun, okay naman. Di ba? Pero yung pagiging didas mo talaga, yan ang sumisira sa'yo eh. So, kung tatakbo kang, kasi alam naman po natin na itong si Magalong, last term nyo na po ito sa Baguio. Last term nyo na to. 2028, tapos na po yung termino niya, pangatlong term niya na yun eh. So, kung tatakbo ka mang senador sa susunod na eleksyon, di ba?
Isa po ako sa mga kampanya na huwag kang iboto. Kami. Malamang kami na. Ako, si Mike, malamang si Coach din, ganun din. Si Coach Jarrett. O, baka yung iba, baka si Chris Ulo, ganun din. O, kami. Kami magtotropa. O, baka ganun ang gawin namin. Endorso namin na huwag kang iboto. Maninin lang kay DDS ka eh. Isipin mo ha, magtuturo na kung sino-sino. Ang may kasalanan niyan, Saldi ko, tsaka Romualdez. O, totoo naman. O, baka naman totoo. Posibleng totoo naman yun. Pero ang point natin dito, asan yung 65? Sabi mo 67 yan eh. So, dalawa pala tinuturo mo. Asan yung 65? Ang problema sa'yo dito, no? Well, kay Saldi ko, malakas ang ebidensya. Kay Martin Romualdez, nakokonekta pa lang, pero nahihilawan pa ako eh. Diba? Pero, tingnan natin kung ano dyan. Oh. So yan, so kayo mga kababayan, no? So kayo po, no? Ano po masabi nyo nga po dito sa bagong pautot na naman ni Jezabel, ni Magalong. So kayo ba naniniwala ba kayo sa kanya? Baka kayo naniniwala kayo, ha? Baka ngayon lumalabas. Parang sumipsip lang siya kay PBBM para ma-appoint sa ICI. No, ganun no? Nasa tanda mong yan, sumisip-sip ka pa. Baka ganun nga, no? Ganun talaga sa tingin ko. Si Magalong, nagbida-bida, sumipsip para ma-appoint ni PBBM sa ICI. At syempre, ang intensyon niya, maglinis sa loob. Di ba? Linisin yung pamangkin niya, linisin yung mga DDS. Diba? So, yun na. So, kayo po, no? Ano po masabi nyo nga po dito? So, comment na po sa baba. Binabasa ko pong lahat yan. At syempre, yan, basta yung replay, palagi pa-subscribe. Kung naman kalabisan, pa-share na po ng video po na to. So, thank you mga kababayan. No? So, kita na lang ulit tayo. Tingnan natin mamaya, no? Kasi may topic na eh.